makakausap po natin si dating Senador Antonio Trillanes. Magandang hapon po sa inyo, Senator Trillanes. Magandang hapon po sa inyo, Miss Ruth, at sa ating mga viewers. Senator, kanina dinetalye na nung aming reporter yung inyong inihain na plunder at graft complaint. Pero bakit po kinailangan na mag-file po kayo ulit nito? Dahil nung December, yung final na plunder case, nakafocus lang dun sa 650 million pesos na confidential funds. Ito, final namin yung mga confidential funds na 2.7 billion pesos na winaldas din ni Sara Duterte nung siya ay mayor pa. At among others, yung mga inilahad nga kanina. At sinama rin natin dito yung ill-gotten wealth niya na mahigit 2 billion pesos na ito ay nadiskubre ng inyong lingkod noong 2016 pa at hanggang ngayon iniiwasan nila yung issue. So pagkakataon itong lumabas. Then yung kanilang pagtanggap ng mga dividendo galing sa isang drug lord na lalabas din ito once mabuksan yung mga bank accounts ni Sara Duterte. Yung balikan ko lang muna yung sinabi nyo na sinama yung confidential funds noong Davao Mayor pa po si Vice President Sara. Bakit po kailangang maungkat pa po yan noong panahon na yon? Dahil ano pa naman siya nakapasok pa siya dun sa prescriptive period kasi plunder yan. So 20 years pwedeng maisampa yung kaso. Kasi itong pamilya Duterte, nakasanayan na nila na talagang gumagawa ng mga illegal, tapos bunga ng takot ng mga iba't ibang ahensya sa pamilya nila, sa Davao, at nung sa national, kaya walang nagsasampa ng kaso. Pero ito ay sinampa na natin ngayon para mapanagot na sila. Yung isa pa, yung binanggit nyo nga na 2 billion pesos na hindi dineklara doon sa SALN na tinuturing na parang ill-gotten wealth. Matagal na po inyong sinasabi ito, at tulad ng binanggit nyo, hinaharang yung pagbubukas po ng posibleng bank accounts. This time, ano po ang tingin nyo na pwede na po bang mangyari yan? For sure, kasi bago na yung mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council, bago na rin yung ating ombudsman, kaya wala nang hadlang. Kung maalala ninyo, ito ay inilabas na rin. At sinabi ni dating Overall Deputy Ombudsman Karandang noong 2018, I think, or 2017, sinabi niya na may ganong bilyong-bilyong halagang pumasok sa accounts ni Sara Duterte. Pero ang ginawa ni Duterte, pinigilan niya yung tinanggal niya itong nag-iimbestiga sa kanya. Kaya nabaon na sa limot itong issue na ito. Kaya ngayon ay binubuhay natin para once and for all malaman ng taong bayan kung gawa-gawa ko lang ba ito o talagang may katotohanan at may basihan. Isa pa po, sir, yung binanggit nyo na kasama doon sa inyong inihain na ebidensya, itong testimonya ni Ramil Madriaga. Pero nagsabi na po, di ba, dinedeny na po ni VP Sara na siya nga daw po ay nagtrabaho or kakilala niya itong si Madriaga. Bakit po isinama nyo pa yung kanyang testimonya at ano po yung ibang pwede nyong ihain para ma-prove na may basihan din itong mga sinasabi po ni Madriaga? Yung sinabi ni Madriaga, specifically, yung pagbigay sa kanya ng pera ni Colonel Nolasco at ito ay dinistribute niya sa iba't ibang tao, ito ay konektado doon sa 650 million peso confidential funds nung siya ay DepEd Secretary at doon sa OVP. Pero yung mga documentary evidence na yon ay nakalap na ito doon sa Quadcom. Ito yung sila Mary Grace Piatos at yung mga other fictitious names na nalaman na natin ng mga hindi totoong tao. Kaya yun ngayon yung documentary evidence, tapos meron tayo ngayong testigong nagsasabi na siya ang taga-distribute ng pera na yon, maliwanag na nagko-corroborate ito doon sa mga unang aligasyon. At yung isa pa na binanggit nyo rin dyan sa inihain nyo po na sana ay magamit ito to initiate impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Pero matunog na rin po na posibleng may maghain na daw po ulit ng impeachment complaint. Ano pong reaksyon nyo dyan?
Yes, alam natin for a fact na may mga civil society organizations at mga church leaders ang desididong mag-file ng impeachment case laban kay Sara Duterte sa February 6. Kasi yan yung araw na matatapos na yung one-year ban sa pagpa-file ng impeachment. Okay, pero kayo po ba ay bahagi rin itong mga grupong magfa-file? Hindi po, pero kilala po natin yung mga magpa-file na yun. Mhm. At sa tingin nyo, napapanahon na rin po yan ng isa pang panibago after the one-year ban? For sure, kasi alam nyo, magaling itong mga Duterte sa paglihis ng issue at pag-iwas. Kaya kita nyo, kahit na paulit-ulit akong nilalabas itong mga issues na ito, palagi nilang sinasalag, palagi nilang dinadivert. So, habang hindi lumalabas yan, babalik at babalik talaga yan. Mhm. At Senator, hindi rin may iwasan syempre na baka isipin ng iba may mga politika, mga ganyan naman din po yung mga usual reaction sa mga ganitong klase ng reklamo. Pero kayo po ba, halimbawa matagal pa ang 2028, baka may plano po ba kayo kung sakali for 2028 elections? Wala po akong plano. Tsaka yung mga ganyang mga alibay, walang walang koneksyon. Kasi alam nyo, 2016 ko pa ho ito nilalabas, itong mga issue na ito. Tuloy-tuloy po, hindi naman natin binitawan, hindi naman po ako nagbago. 2019, wala na ako sa pwesto, pero kailangan tong gawin kasi kailangan sila mapanagot. At marami pang mga kababayan natin naloloko nitong mga Duterte dahil akala nila maayos itong mga to na public servants. Ito nga, napatunayan natin na totoo yung aking mga aligasyon kaya nakulong na si Duterte, no, si Digong. Pero ito ngayon, ukol naman ito kay Sara, sana naman pagka lumabas na yung mga ebidensya at makita ninyo na kung gaano ka-corrupt itong pamilyang ito, sana naman magbago na ang isip ninyo, magbago naman ang pananaw ninyo. Yun po yun. Maraming salamat po sa pagtanggap ng ating tawag si dating Senador Antonio Trillanes. At bukas po ang ating programa para sa panig naman po ni Vice President Sara Duterte. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.